Magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal ko mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay paano ba natin pananatilihin ang sinasabi ng Panginoong Hesus na sapagkat sa bibig at hindi ito sa puso bumubukal. So ito po ang ating topic natin sa ngayon. So basahin po natin sa Mateo 15 verse 8. Sapagkat sa bibig at hindi ito sa puso bumubukal. Alam niyo po na ang pumapasok sa bibig ay hindi nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas na galing sa ating puso. So paano magiging malinis ang ating puso? Simple lang po. Humingi tayo ng tawad sa ating Diyos, sa Diyos Ama na nasa langit. Talikuran na natin ang mga gawang masama. At upang maging malinis po tayo, tanggapin natin si Jesus upang pumasok siya sa ating mga puso. At siya po ang maghari sa ating buhay. Kalilimutan na natin ang mga gawang makasanlibutan, mga gawang masama po. At nang maghari po siya sa ating buhay. Upang tayo maging matuwid sa paningin ng Diyos at masunod natin ang kalooban niya. Gumawa po tayo ng mabuti sa araw-araw, tumulong sa kapwa na hindi napipilitan lamang, at kusa pong pagtulong na may pagmamahal at pagsunod sa ating Diyos. Hindi pa kunwari, sapagkat alam ng Diyos ang nasa isip natin, sapagkat siya'y makapangyarihan sa lahat. Nababasa niya ito. So alalahanin po natin lagi ang salita ng Diyos ay banal. At palaging isa puso ito at dapat nga ay makita sa ating pamumuhay bilang naliwanagan na sa mga tumanggap sa Panginoong Hesus at namumuhay ng matuwid at banal na tao. So palagi po natin isipin ang ang sinabi ni Jesus, palaging manalangin para hindi tayo matukso, sapagkat ang laman ay malakas at ang espiritu ay mahina. So, kailangan po lagi tayong manalangin. At dahil grabe ang tukso sa isang tao, basahin po natin ang sinabi ni Jesus sa Mateo 18 verse 7. Ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga may iwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Kapag wala sa atin ang banal na espiritu ay hindi malilinis ang ating mga puso at hindi mananahan ng Diyos sa atin. Kaya hindi makawala o hindi mapigil ng mga tao ang masasamang gawain tulad ng pagnanakaw, sa kabangyaman ng bansa, pagnanakaw sa ibang mga kamag-anak o mga kapatid o sa mga magulang, dahil marumi ang kanilang mga puso. Bagamat nagpapakita sila sa mga tao na sila ay malinis o matuwid, ngunit hindi naman pala, sapagkat nagnanakaw sila sa mga may corruption sa pamahalaan o sa iba pang mga establishmento, mga businesses at iba pa. Kaya napakahirap nilang umiwas sa ganitong tukso dahil ang ugat nito ay ang salapi, na kapag nagpaalipin ka dito ay ugat ng kasamaan na sinasabi ng Biblia, at ito ay hahantong sa kamatayan na kapag hindi nagbago at hindi tumalikod sa ating mga kasalanan. Kailangan maging malinis talaga ang ating puso. At ang tanging makagagawa lamang nito ay ang Panginoong Hesus. Huhugasan niya ng kanyang banal na dugo ang ating puso at nang tayo ay maging isang taong matuwid at banal. Kaya palagi po tayong lumapit sa Kanya at palaging magpalinis, manalangin 5 beses o higit pa sa isang araw, at magbasa ng Biblia araw at gabi. Kapag ang mga itinuro
mga itinuro ko sa inyo ay inyong sinunod. Ewan ko lang kung magugutom pa kayo o palaging maghihirap o laging mamumroblema o wala ng kalunasan ang mga problema. Ewan ko lang. Pero ito lang ang sinisiguro ko. Kapag nanalig kayo sa Panginoon, dumating man ang matinding pagsubok sa inyo, kaya niyong harapin ito sa tulong ng Panginoong Hesus. Lumaban lang po tayo, magtiwala sa Diyos at manalig kay Jesus. Sa halip ang Diyos ang mag-aalaga sa atin na siyang magiging great provider. Kaya nga, huwag nating alalahanin ang bukas. Magtiwala lang palagi sa Panginoon at huwag mawala ng pag-asa. Kahit na tayo ay mayroong mga masamang karamdaman, tinanggihan man to ng doktor, in the mighty name of Jesus, kayo po ay gagaling. Basta lumapit lang po tayo sa ating Panginoong Diyos na nasa langit. Siya po ang great provider, siya po ang makapangyarihan sa lahat, ang gumawa ng lahat. Lahat ng klase ng masamang karamdaman ay kaya niyang pagalingin. Magtiwala lang po tayo, manalig sa Panginoong Hesus. Siya po ang ating pag-asa dahil alam natin na siya ang matibay na sandigan na kahit kailan ay hindi magigiba tulad ng mga bundok. Kung naiintindihan lang po natin ang salita ng Diyos ay malalaman natin na siya ay makapangyarihan sa lahat at makikilala natin siya na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon at banal na Diyos na dapat nating igalang banal habang tayo'y nabubuhay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Kapag nananalangin po tayo ay huwag tayo mag-alinlangan. Paniwalaan na natin ito at ito ay makakamit natin. Kapag tayo'y lumalapit sa ating Diyos, buong puso tayong nagtitiwala sa Kanya. At nakikita niya ang ating puso ay nagpapakumbaba. So ipagkakalob sa atin ng Diyos ang ating hinihingi. So makakamit na po natin yon ayon sa Kanyang kalooban. Maniwala po kayo 100%. Hindi kayo iiwan, ipababayaan ng Panginoong Hesus. Na sinabi niya sa Hebreo 13 verse 5, di kita iiwan, ipababayaan man. Sa lahat po ito ng taong magtitiwala sa Kanya at tatanggap sa Kanya, hindi tayo iiwan, ipababayaan ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Matutuwa ang Diyos kapag tayo ay gumagawa ng mabuti at tumutulong sa kapwa, sa ating mga kamag-anak. At ito nga ay nakasulat sa mga aklat ng Diyos na sa huling paghuhukom kapag ipinamumuhay natin ang kabutihan, ang salita ng Diyos, pagmamahal at pananalig sa Diyos at sa kapwa ay siguradong makakapasok tayo sa Kanyang kaharian. Kaya lumayo po na po tayo sa kasamaan. Huwag na po tayo mag-isip o gumawa ng masama. Sa halip sundin po natin ang ating Diyos. Lakaran natin ang daan ng Panginoong Hesus, na kung saan ay wala ng kamatayan o paghihirap, ang buhay na walang hanggan na binabanggit po sa Biblia sa John 3 verse 16. Ito ang buhay na walang hanggan na pinangako po ng ating Diyos na nasa langit. Kaya linisin natin ang laman ng ating puso at nang lumabas dito ay mabuti at makita sa atin ang tunay na pagmamahal. May kapayapaan, pagmamahal, may passion, pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal sa ating Diyos, pananalig, pagtanggap sa Panginoon at pagtanggap sa Banal na Espiritu Santo na ating ipapanalangin na ang Diyos ang maghahari sa atin dahil diyan ay masusunod na natin ang ating Diyos. Kahit kailan hindi tayo pababayaan. Ito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus na sapagkat sa bibig hindi sa puso bumubukal. Yan. Kasi yung kinakain natin, nilalabas rin natin yan sa CR. Pero po, lumalabas sa ating puso, yun po ang kundi masama o mabuti. Kung tayo'y nananalig sa Diyos, kumusunod tayo sa Panginoon, minamahal natin ang kapwa, gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa na walang ginagawang masama,
Ito po yung sinasabing nanggagaling sa ating mga puso at makikita ng mga tao na tayo'y maging matuwid. Alam ng Diyos kung sino ang gumagawa ng matuwid. Dahil lahat ng ginagawa po natin dito sa lupa, kahit saan man po tayo naroon, kahit nakatago tayo, ito po ay alam ng Diyos. Nakasulat po lahat ito sa banal na aklat ng Diyos. Okay? Sa kanyang mga aklat. Kapag tayo tumanggap sa Panginoon, ang ating pangalan ay simula sa aklat ng kamatayan, ito ay patungo sa aklat ng buhay. Ang buhay na may pag-asa. Ito po ang Book of Life. Yan po isinusulat ang mga taong matuwid, gumagawa ng mabuti, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, tumutulong sa kapwa, at hindi gumagawa ng napakasama. Sana po ay nagbigay po ng tamang kaalaman sa inyong lahat ang ating topic sa ngayon. Kayong lahat ng mga may sakit, may masamang karamdaman, in the mighty name of Jesus, lumayas ka sa mga espiritu ng sakit, cancer man, may bukol, sakit sa balat, sakit sa tuhod, sa likod, sa batok, sa ulo, diabetes, high blood, pilay, ano pa man, in the mighty name of Jesus, kayo po ay gagaling. Panaligan nyo lamang po ang salita ni Jesus. Salamat po at maraming salamat po sa lahat-lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. God bless po.